At sabi ito na po yung part 2 mga kois, mga gayas. Bago po naman sa part 2, may galap siya daw. Ma'am Lisik TV Pilipinas, Ma'am Chirito Zagi, Ma'am Chin Fukuda, at sa lahat ng mga Iskunyan vloggers, mga kois, mga gayas. Ma'am Aurea Gonzino, ayan, Riders for Life, Machi TV, may galap siya daw po, mga kois, mga gayas. Ito na po yung part 2 mga kois, mga gayas. Hindi masyadong napansin ng marami outside Maynila. Sa kauna-unahang pagkakataon since 2014, sa panahon ninyo, ang lungsod ng Maynila ay nakakuha ng Good Financial Housekeeping Award. Anong ginawa ho ninyo? Kasi nung mag-assume ako ng office as mayor, nailathala na talagang wala akong inabutan na pananalapi ng taong bayan. Instead of complaining on what we have, but we stated the fact so that na malaman lang ng tao. Ang una ko talagang kinausap ay yung mga income generating bureau and department ng city government. Sabi ko, magpirmi kayo, kako. Aasa sa atin ng taong bayan na maglilingkod tayo. Ang paglilingkod ay kailangan tustusan ng pananalapi. Hindi naman tatakbo ang gobyerno, sumuisweldo tayo ng 15 at 30, magkaroon ng dilubyo, bagyo, tayo tuloy ang sweldo, pero wala naman tayong serbisyo. So, through this Yan po, klarong-klaro po yan mga kois, mga gayas. Under Isko Moreno Manila gets first ever Good Financial Housekeeping Award, mga kois, mga gayas. So, ibig sabihin, masinop na gamit sa ayos ang pundo o yung pira dyan sa City of Manila. Kasama po yung inutang lang mga kois, mga gayas. So now, bakit kayo palagi na lang panay, benta o utang yung pinupukol nyo kay Yorme Isko Moreno at yung kasama niya dati, alam niyo na kung sino yon, si Madam Il, bakit puro na lang utang? O yan o, nakakatanggap nga ng Good Financial, ayan o, Housekeeping Award ng ating butihing Yorme Isko Moreno. So ibig sabihin lang yan mga kuis, mga gayas, na walang nakurakot sa kaba ng gobyerno dyan sa City of Maynila, mga kuis, mga gayas, kasi di naman yan magkakaroon ng ganyang award kung nakita sa nasyonal na hindi mo nagamit sa maayos at nakurap mo yung pira dyan sa City of Manila. So, ibig sabihin, wala. Malinis po ang record ni Yorme Isko Moreno, mga kulis. Kaya surin lang po sa nagsasabi ng mga vlogger, Talipandas, Tulunggis, na kurap daw ang ating butihing Yorme Isko Moreno. Wow! Ayos! stocks, no, inayos ng pamahalaang lungsod ang koleksyon, sistema ng paggastos o pamamaraan kung saan makakakuha tayo ng mga resources na existing but underutilized, no? Kasi maraming asset ang Maynila na ginahasa. So, pakinggan nyo yung panay sabi, panay pukol, paninira ng mga politikong katunggalin ni Yorme Isko Moreno na buybinta. Makinig kayo, ha? Para maunawaan nyo. Basta lang kasi kayo pumukol, manira ng tao eh. Hindi nyo nauunawaan eh. Panoorin nyo, pakinggan nyo kung sino po yun si Idi at Pati na siya lamang kumikita. If I may use that term in a different manner, no? Yung bang inabuso, halimbawa, let's just say, just for the sake of conversation, Secretary, meron tayong 2,000 square meter na lupa, naikontrata ng piso per square meter for so long. Lugi ang gobyerno. Lugi ang Manila niyo. Ang word ko nga po, hindi lugi, talaga pong raped. Talagang nababoy ba? Dahil sa pagbibigay ng mga pabor sa mga iilang naghahanap buhay na kaibigan ng mga nakaraang panahon, ng lumang panahon. So sabi ko, masyado naman yatang unfair ito sa ating mga mamamayan. Then, through this disposal, through this utilization, and efficient collection and systematic collection, umangat ang Maynila at nakolekta yung tamang mga koleksyon. At
In fact, Chief, maalala mo noon, I promised this to the people of Manila at the time, no, in 2019. Yung taxation will stay for the next 5 years, which happened. And we went further dahil naalala mo, nag-declare pa ako ng tax amnesty kasi masyadong maraming naabuso noon na mga negosyante na nagipit at mga nagbabayad ng amilyar na nahihirapan dahil sa hirap ng buhay, kaya nag-amnestia tayo. So, itong mga requisitos sa tulong ng mga ahensya ng mga gobyerno ng lungsod ng Maynila, na pagtagumpayan namin, no, yung requirements for the City of Manila to receive that seal of good financial housekeeping. Ibig sabihin, naging masinop ang pamahalaan sa mga income, gastusin at pamamahala ng pananalapi ng ating mamamayan na ipinagkatiwala nila sa city government. Anong naging mensahe nyo yan sa ating mga ordinaryong mamamayan? Well, kung titingnan nila, kung ako'y mamamayan, no, ikatutuwa ko na nasa tamang proseso ang pamamahala ng pananalapi at nagagamit ang mga resources on its maximum effect. Yun ang tingin ko yan. Yun ang basa ko do. At yung Good Financial Housekeeping Award mula sa DILG ay hindi basta-basta. Mahirap po makuha yun. No? Mahirap po talaga yun. Ibig sabihin... From 2014, zero. Panahon ninyo, nakakuha ang LGU ng Maynila. Awa ng Diyos. So, napakahirap po nun na makuha. Kasi ang susunod mo nang makukuha doon, hindi ka makakakuha ng seal of good governance kung wala kang seal of good financial housekeeping. Si mga quiz, mga gayas, lumitaw na buong katotohanan. Ito po yung criteria pala niyan, mga quiz, mga gayas. Ang una, good financial housekeeping, bago ka makakakuha ng good governance, mga quiz, mga gayas. So, lumitaw na kung bakit sila ngayon nakakuha ng good governance dahil din yan sa pamumuno ni Yorme Isko Moreno. At yun yung pinagmamayabang na mga quiz, mga gayas. Ang step 2 na ito, yun mga quiz, mga gayas. Ang step 1 ito, Good Governance Housekeeping Award pala. So, klarong-klaro. So, wala silang good governance na matatanggap kung wala tong good financial housekeeping pala ang una, mga quiz. So, klarong-klaro mga quiz, mga gayas. Klarong-klaro yan, Kaya, Batang Bacor 2H, alam na this. It's a prerequisite. Kaya nakakatuwa ho na yung ahensya ng national government recognizing the effort of the local government. Ano po yan? Trophy. Ng mga local government. At particular pa, masailang pang bagay. Kasi ang pinag-uusapan, pananalapi ng taong bayan. Tsaka parang sinasabi mo sa mga taga Maynila, matino ang gobyerno. Kaya mayroong pagkilala. Malamang sa hindi, yun ang tingin kong assessment ng DILG. Pagkatapos yan, Yorme, ay ang LGU Maynila sa panunungkulan ninyo ay tumanggap ng pagkilala award mula sa Philippine Chamber of Commerce and Industry at tinaguri ang most business-friendly local government unit of 2021. Ano ginawa natin dito? Yes, kasi noong araw, maraming steps na ginagawa, no? Para makakuha ng hanap buhay o permiso na makapaghanap buhay sa Maynila. But when we created the BOSS, yung one-stop shop, through Mr. Levy Pacundo and other agencies of Manila, pinuntahan tayo ng ARTA. Pinuntahan tayo ng mga negosyante at nakita nila. Pati na DTI. Basahin natin ito, mga quiz, mga gayas. Manila Public Information Office, dated July 22, 2019, mga quiz, mga gayas. Law, Manila City Government launch bagong Manila Business One-Stop Shop or BOSS. Ayan. Applicants for permits and licenses will now only go through 3 steps: file, pay, and claim, mga quiz, mga gayas. Ayan.
They can get their permits in just 1 day. Ayan na, tingnan nyo, 1 day. Photos by Christian Turingan MP. Ayun mga kuis magayas. Ayan. Oo, ang DTI na nakita nila ay maayos na yung sistema. And that resonate sa negosyante. Alam mo naman ang PCCI pinakamalaking chamber of commerce yan sa buong bansa, no? Marami silang miyembro sa Maynila. At ang naging nangyari diyan para sa kaalaman ng ating mga tagapakinig. Alam po ninyo noong araw, no, bago ako mag-alkalde, ang pumapasok na negosyo sa Maynila is about 20-30 billion on average every year. Tayo noong first year natin, 123 billion worth of business. More than double. 500% ang growth, Increase. ang increase natin. Ang binawas ninyo yung human intervention. Oo. Alam mo kasi very particular ako, pinagpapasalamat ko sa teacher ko no nung nasa Boston ako. Sabi niya, you cannot solve corruption. Siyempre nagulat kami. Yung kagad na sinabi nung teacher ko. Pero may quote naman yon. Sabi niya, the only way for corruption to die is to limit human discretion in government transaction. At ang solusyon ay technology. Sistema. And that was 2012. Oo, ano pa ako noon na vice mayor. So, when I was given a chance to be the mayor, in-implement ko. Oo. Nagbawas ka. Nagbawas ng human ako intervention. ng human intervention na Nabawasan yung Eddie at Patty. si Edith yun. Yun yung yung mas naintindihan ng utaw yun. Nawala na si Eddie at Patty. Totoo, yun po yung nababanggit ko kung minsan. Ayan, sila Eddie, sila Patty, pinagpahinga ko na. Totoo po yun. Yun ang nangyari. Kasi diretso nang kuha ng mga permits, yung matagal na Pati pabilis, pagbabayad. pati pagbabayad. Diretso Diretso mo, na. magbabayad ka na lang sa gobyerno, nahihirapan ka pa. At marami kang dadaanan. Ate mo, Secretary, ano kaya magiging pakiramdam ng isang taxpayer na magbabayad Parehas lang din yan ngayon, Yorme Kumorino. Magpapacheck up ka lang sa center. Pinahirapan pa. ng ako ng amilyar, magbabayad ng ako ng business tax, magpapasakop ng ako dahil maghihingi ako ng permit. It will take me 1 day to pay, the whole day. Tapos traffic, gutom, hirap, pila. Kaya naimbento yung Go Manila. Pag-usapan natin mamaya yan. Yan, Yung Go Manila. Yung Go Manila apps mga kois mga guys. Alala ko si David Almero. Yeah, Secretary. Yusek. Imagine yung ginawa niya sa Maynila, ginagawa niya na ngayon sa buong bansa. Exact. Alam mo yung IGOB? Tama. Pansinin mo yung IGOB? Kung sa ating mga tagapakinig, pag titingnan niyo po yung IGOB, ang ano po niyan, ang lola niyan, is Go Manila. Ang prototype. Ang prototype niyan. Pang pinagmulan. Yes, lungsod ng Maynila. Alright, babalikan natin si Yorme. Si mga kois mga gayas. Ngayon, naunawaan nyo na kung bakit may Good Governance Award sila mga kois mga gayas, ha? Kasi unang-una yun, good financial mga kois mga gayas. Ang kasunod niyan, yung good governance, sabi ko na nga pa, yung nakaraan mga kois mga gayas. Hindi basta-basta mo yun makuha kung walang criteria mga kois mga gayas. Tapos, hindi naman nila credit kung bakit sila nakakuha noon. Pinagmalaki pa, pinagmayabang. Wow! Okay. Tapos itong part 2 mga kois mga gayas, abangan nyo pa yung part 3. Putulin natin dahil mahaba na po ito. 14 minutes na po mga kois mga guys. Mahirap po i-upload to. Ayan, kung nagustuhan nyo po ito, like, shares, and subscribes po at pag-komento ng yung mga opinion o reaction mga kois mga guys. At mega love shout out to Ma'am Melissa TV Pilipinas, Rider for Life, Hualo Tube, Kuya Machi TV, Ma'am Jen Fukada, Ma'am Chirito Zaki, Ma'am Aurea kung sino at sa lahat ng mga Esconian vloggers o mga supporters na lagi po kayong nakukomento. Nako po big appreciate po yan lahat mga kois mga guys ha. Okay? Abangan nyo po yung part 3. Basta susunod lang natin ito mga kois mga guys.
For now, I'm God Manila. God first, God bless all. Peace. Bye-bye.